Magandang umaga po, si Pastor Joey Piano dito po sa Unity Baptist Church, Calabanga. Welcome to our morning devotion. Ang ating pong pag-aaralan ngayon or our reference for today ay kinuha po natin sa Romans 12 verses 1 and 2. Sabi po rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sana po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito, dahil napaka-importante po na tayo ay nasa kalooban niya. Tamang-tama, ang ating pong pag-uusapan, ang ating paksa ay patungkol po sa mga paraan kung paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Steps on how we can know the will of our God in our lives. Napakahalaga po sa atin na malaman, alamin at aralin ang kalooban ng Diyos. Pagkat napaka-importante po sa Diyos na tayo ay lumalakad ayon sa Kanya pong kalooban. Ito yung reasonable service natin sa Kanya. Kaya nga sabi niya, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice. Ito ay isa pong pakiusap na ni Apostle Paul sa atin mga mananampalataya, na kailangan po ang buong buhay natin, ihain natin ito sa ating Panginoon, na may kabanalan, at ito po ang magiging reasonable service natin. Pag sinabi pong reasonable service, this talks about our spirituality. Na dapat tayo ay talagang nasa kalooban ng Diyos when we are doing our walk with God, na hindi po natin hindi tayo nagdi-disobey, hindi po tayo nagdududa, at hindi po tayo nagiging suwail sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa atin. Kasi masakit po sa Panginoon na nakikita niya ang mga tao, o lalo na kanyang mga anak, ay hindi ginagawa ang kalooban niya. Diba? So we have to really, number one, we have to really yield on the ways of God. Gawin po natin na tayo po ay nasa direksyon, nasa tamang direksyon ng Panginoon. Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, hindi magiging kumpleto ang buhay natin kung tayo ay wala sa tamang relasyon sa Diyos, wala sa tamang relasyon sa kapwa, wala sa tamang relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga mahal sa buhay, kasi dapat good ang relationship natin sa Kanya. This is how God is trying to teach us. Kung tayo po ay talagang ginagawa natin ang binibigay niyang direction sa atin, we have to yield on what God is telling us to do. Napaka-importante po yan sa Panginoon. Another one is we have to surrender our will to God's. Binigyan tayo ng Panginoon ng volition, binigyan tayo ng Panginoon ng knowledge, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkaunawa sa mga bagay. Pero ang gusto pa rin ng Diyos ay isurrender natin ito sa Kanya. Marahil may maganda tayong plano, may maganda tayong pangitain sa buhay natin. And God wants us to do that. But He looks on our heart. How are we going to trust Him? How are we going to lean on yung gusto niya sa atin para magawa natin ang tamang direksyon sa buhay natin? And that is our reasonable service to God when we trust Him. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5 and 6. Ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, my ways, acknowledge Him, and He is going to direct our path. So you see, very clear po na hinihiling ng Diyos sa atin
na itiwala natin ang lahat sa Kanya. Dahil alam niya po na marami tayong palpak na mga desisyon. Kaya nga sabi natin, baka ito na ang the best. No, God has still the best for us. That is why we have to fully trust Him. May mga kaalaman tayo. But God said, acknowledge Him. Ano po? Not your ways, but His ways. Kasi iyon po ang alam niya na ikakabuti natin. So we have to surrender. And that is our reasonable service to God. Pag sinabi niyang, do not conform to this world, alam niya na mapapahamak po tayo doon. Kaya wag nating gawin na ipuwersa natin. No, isurrender natin sa Diyos ang kalooban na binigay niya sa atin. Kasi God looks on our hearts. Remember always na ang Diyos tinitingnan ang puso natin. And another one ay we have to obey to what we know on God's will. Marami na po tayong tinuturo o maraming tinuturo sa atin ng Diyos. Ginaguide tayo ng Diyos. Ano po? Kaya napaka-importante po na aware tayo na ang mundo ay binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, pero hindi nangangahulugan na hindi tayo susunod sa mga itinuro sa atin ng Diyos na para po sa ikakabuti natin. We have to obey God. We have to obey on whatever we know na ito ay katotohanan. Alam ng Diyos na mapapahamak tayo sa mundong ito. Maraming mga decisions tayo sa buhay natin. Maraming ginugusto tayo. Ano po? Because we still on our fleshly situation ng spiritual na buhay natin. Kaya ito ang ginagard ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng warning, do not be conformed to the things of this world. Kasi hindi po ito ang tamang way. Sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Ano po? Because this is the perfect will of God in our lives. So, meron tayong dapat ginagawa na sinusunod natin. We are obeying God, that we know all of these things, yet hindi pa natin magawa. Nakakahiya naman po sa Diyos at malungkot naman po sa Diyos yan na sinasabi na ang katotohanan ay ganito, hindi pa rin natin matupad. It is very disappointing to our God. Bakit pa natin siya sinawag na Lord kung hindi rin natin susundin? We have to obey God. We already know that the things in the world can make us in trouble. Mapapahamak tayo. Huwag na nating ipuwersa. Ano po? Dahil ang kalooban ng Diyos sa atin ay tayo po ay maging maayos, mabuti ang ating buhay. While we are here on this earth, do not be conformed to the things of the world. We cannot do our sacrifices to God. Yung sinasabi natin, we have to, by the mercies of God, we have to offer ourselves a living sacrifice. We cannot do that if we are disobeying God. So kailangan po natin mag-yield tayo sa ways ni God. I-surrender natin ang ating ginugusto sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, maging masunurin po tayo dahil alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat po, Ama, sa iyo pong salita na amin pong napakinggan. At salamat po na ito ay nagiging awareness po namin. Tulungan mo po kami, Ama, na sundin ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito lamang ang tanging paraan para po ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, at higit sa lahat, ikaw ang Diyos na aming papupurihan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Naway ang lahat ng ito ay magawa po namin as our reasonable service to you as our loving God. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.